Awitin ko, nakatanggap ako ng sulat doon sa amin. Mga magulang ko ay nag-aalala sa akin. Kung ikaw man ay nakikinig sa aking damdamin, ay dalhin mo na ang awit doon sa amin. Awitin ko, awitin ko'y makauwi na sa duyan ng aking kamusmusan. Sa piling mo, Pilipinas, kandungan mo'y aking hinahanap. Nalulungkot ako, marami nang namamatay. Mga kaibigan, mga kapitbahay doon sa amin. Dahil sa pandemic na ngayon hindi makauwi, ang kailangan swab test at pati ang vaccine. Awitin ko, awitin ko'y makauwi na sa duyan ng aking kamusmusan. Sa piling mo, Pilipinas, kandungan mo'y aking hinahanap. Good morning po, mga kabayan ka-FW, kaibigan, mga ka-Planet World. Ay nako, napakalungkot na awit. Naalala ko noon yung awit na yan eh. Kaya lang nabago lang ng iba yung lyrics. Kasi totoo naman eh. Gusto nating umuwi. Mga tiga OFW po dito sa Hong Kong. Gustong umuwi ng Pilipinas. We miss you, Philippines. Kaya lang, mahirap na umuwi ngayon. Kasi ang dami ng mga patakaran, mga dokumento, mga dapat gawin. And imagine, pag uwi namin ng Pilipinas, quarantine kami dyan, 14 days. Pagdating dito sa Hong Kong, kailangan namin ma-quarantine 21 days. So, yung bakasyon namin, mas mahaba pa yung na-quarantine kami kaysa doon sa bakasyon. Because most of the OFW, 2 weeks lang ang kanilang holiday, di ba? Yung quarantine, ilang pang ano yun. And, aside from that, pag mga presidente, katulad namin, kami magbabayad ng mga expenses. Lalo na pag sa hotel, mahal. Kaya, tagal na, hindi nakauwi. Pati mga anak ko na-miss na ang Pilipinas. We miss you, Philippines. We miss you, French, there in Philippines. And also, nakakalungkot po. Siyempre, nakakalungkot po isa eh, yung mga nababalita namin, same as my friends, mga kaibigan namin, na ano sila, na COVID sila, tapos namatay, nakakalungkot po. Tapos yung mga relatives namin na COVID din, thanks God, dahil anyway, kahit po nadamaan sila ng COVID, gumaling naman po sila. Yung mga nasa, ano po, yung mga iba naming friends sa churches, sa mga schools, na nahawaan din ng COVID, salamat po, dahil yung iba gumaling na, yung iba pinagpipray pa rin natin. Kaya nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot. Anyway, ngayon naman dito sa Hong Kong, ayan, dahil to sa news, may 39 years old na OFW, domestic helper, nagka-COVID, pero local, hindi siya nag-abroad, hindi siya nag-travel, hindi nila makita kung saan nanggaling, hindi matrace kung saan nanggaling yung COVID niya. Kaya, yun, dahil sa COVID niya, 400 na tao yung affected na quarantine. At dahil diyan nagkaroon na ang gobyerno ng batas na lahat ng OFW kailangan magpa-swab test at saka kailangan magpa-vaccine. Kaya actually ako kung
tutusin, kasi marami naman ako mga friend, syempre usap-usap, kwento-kwento, mga ibang friend ko na vaccine na. Ngayon, doon sa mga OFW domestic helper, tagang walang choice sila. Kasi kailangan talaga nila magpa-vaccine kasi magta-travel sila at saka talagang yun ang policy ngayon ang required sa government dito sa Hong Kong. Kaya talagang may batas na talagang kailangan nilang magpa-vaccine. Una-una magpa-swab test tapos magpa-vaccine. Kaya yun, walang choice po. At saka yung mga frontline po dito sa Hong Kong, yung mga sa airport, sa mga restaurants, sa mga teachers, yan, tapos yung mga frontliners, saka yung may mga senior citizen, yan, nagpa-vaccine na po sila. Kaya ako tinatanong din nila, kasi ako, malapit ang mag-senior. Golden age na. Kaya, siyempre, tinatanong din ako mga friendship ko, kung nagpa-vaccine na ako, gano'n. Siyempre, hindi ko naman ayoko naman sabihin na against ako sa vaccine. May kanya-kanya naman tayo opinion. Siyempre, respeto lang, diba, sa mga opinion. Kaya, nakikinig lang ako, at saka ako din, siyempre, meron din naman akong karapatang magsalita at magdesisyon kung anong gusto ko. Pero no choice kasi kailangan mag-travel. Kaya, kahit sana ayaw ko magpa-vaccine, kailangan ko na rin pumila. Medyo, siyempre, pray na lang. Importante naman din yung trust natin sa Panginoon, yung faith natin, di ba? Kasi kahit ano yung mga chismis na sinasabi nila against the vaccine, tungkol sa mga hindi magagandang balita na naririnig natin sa vaccine, wala tayong choice. Wala tayong choice pag kailangan na Katulad ko, actually, ayaw ko sana magpa-vaccine. Ayaw ko talaga. Kaya lang, kung talagang no choice, kasi nga, syempre, first of all, kung required, imbawa, ngayon sa trabaho ko hindi pa required, pero kung required na sa trabaho ko yon, wala na akong choice. Katulad ng mga OFW natin, naririnig ko sa mga ibang domestic helper natin, ay talaga nilang magpa-swab test, magpa-vaccine, pero now, no choice. Kailangan ng lahat. Kaya, yun ang regulasyon. Kaya, walang choice. Kaya, well, ang sabi ko lang po, prayer. Diba? Yung faith natin sa Panginoon. Kasi the more we fear, the more na baka tayo lalo magkasakit. At saka tapos sabihin na, yun yung side effect ng vaccine. Kaya ang importante sa lahat, yun, kailangan ng advice natin, maging healthy tayo. Saka, kailangan, I think, lalo na, kunyari, para sa akin, most of my friends din, ganon, pina-check up muna siyempre nila yung sarili nila. Pa-check up, kung may high blood ka, kung may heart problem ka, kung ano yung problema mo sa sarili mo, sa katawan mo, bago ka magpa-vaccine. Kasi, para at least alam mo kung anong nangyayari sa katawan mo, di ba? I mean, alam mo na may sakit ka, pwede, syempre, kailangan mong sabihin doon sa bago ka magpa-vaccine, ganon. Kaya ngayon po, dahil ang yata dito, ang sabi hanggang September lang yung free vaccine at saka yung availability ng vaccine, kailangan magpa-book na. Kasi kung hindi, baka mapuli book, mas lalong no chance. And, may kanya-kanyang opinion, yung iba, ginamit ay yung sa Sinovac ba yun? Oo, yung sa China, at saka yung iba naman yung Pfizer, yung sa Europe. Kaya, ako, ina-advise din nila, yung gamitin ko yung sa may Europe, gano'n. Kaya, yes, pwede tayo mag-choose ngayon. Pero kung pag malapit na ang deadline, wala na, no choice na. Kung ano lang yung available, yun na lang gagamitin natin sa vaccine. Kaya, pray lang po. Yan. Kaya nga nagjo-joke ako doon sa mga sa mga friend ko. Sabi ko, at saka sana ko minsan binibayro ko sila. Sige, sabi ko, bago ako magpa-vaccine, gagawa ko ng kasulatan para alam nyo kung ano yung mga gusto kong mangyari. Naks. Ano naman, sobra naman. Sabi ko, ayaw kong makremate. Gusto ko buo pa rin ako, niya ako mag-cremate. Tapos, we don't need to fear of death. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Hindi lang naman natin alam kung kailan. Pagtapos na yung mission natin sa world, syempre, kukunin na tayo ni Lord. Pero pag hindi pa, go the mission. Ganun lang yon. Kaya, well, actually, sa akin, for practicality, siguro, ganun din ang gagawin ko. Sasabihin ko sa isang malapit na friend, kamag-anak, at saka sa isa sa mga anak ko, or maybe isa, or yeah, maybe isa sa anak ko, na ibibiling ko kung ano yung mga, parang ang yaman
yaman ni Ate Ani. Bibili ko yung may mansion ako dito sa Pilipinas. Meron akong resort dito sa Mindanao. Meron akong parang totoo na. Siyempre, para alam nila yung mga, kung ano yung mga i-claim nila. Kaya may insurance ako, ganito ang insurance ko, ito yung mga account number ko, ito yung password ko, ganun. Anyway, isa pong magandang advice sa inyo. Kasi may mga na-experience ng mga friend ko, na-experience ko na rin yung ganyan eh. Yung may friend na halimbawa, or merong ka-OFW tayo na biglang namatay. Tapos nagka-problema ang pamilya kasi hindi nila alam ang password ng bangko niya. O hindi nila alam yung mga ibang account nung niya, nung pamilya, yung kamag-anak nilang namatay. Kaya ang hirap. Kaya dapat, sa bagay, hindi natin alam kung kailan naman tayo mamamatay. Pero, dapat pala, ganun yun. Meron tayo sigurong meron tayo isang notebook o kaya may isa tayong envelope na nakasulat doon, in case I die, please open this. Grabe, no? Masyado na maraming ilusyon si Ate Ani. Anyway, libre naman magsalita eh. We have freedom of press and opinion. Diba? May kanya-kanya naman tayo opinion. Malay nyo, may maganda rin kayo opinion. Bigyan nyo kami ng suggestion. Anyway, mag-comment lang po kayo. Sabihin nyo kung ano yung mga suggestion nyo, opinion, para may matutunan din kami sa inyo. Kasi syempre ngayon, din natin alam. Diba? We need wisdom. Really, we really need wisdom from God. Sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa mundo, di na natin alam eh. Minsan di na alam kung ano yung totoo at hindi. Kasi nakakaloka minsan pag-isipin mo, di ba? Minsan nakaka-receive tayo mga message, mga ganito ganoon, against swab test, against vaccine, against this, against that, about Antichrist, about Mark 6, about mga ganoon. Kaya, pray po tayo. Saka the most important thing is yung tibay ng pananalig natin sa Panginoon. Yun po ang importante. Dahil wala pong makakaalis niyan sa atin. Kahit sabihin nyo pang merong mark of the beast or whatever like that na ibibigay tayo ng mark o insert sa atin yun ito ganoon. Andiyan ang Panginoon. Siya naman mag-iingat sa atin. Diba? Sure naman hindi niya pababayaan yung mga anak niya. Kaya, kasi may magsasabi na, pag na-injection na kanya, yung memory mo, ganito, maano ka na, gano'n. Ay, nako, kaloka po. Pero anyway, syempre, lahat naman tao may sinasabi. Kaya, yun din naman sa akin. Yun ang masasabi ko. Wala po akong kailangang final talk sa mga yan. Kasi syempre, mahirap magsalita. Ako naman, kung ano lang yung nasa haka-haka isip ko, di ba? Kaya basta, pero ang totoo at final talk ay, ang tanging makapagligtas sa atin ay ang Panginoon natin. Kasi spiritually, ang soul natin. Diba? Eternal. That is eternal life. Eternal salvation. Eternal hope natin. Tanging ang Panginoon lang at totoo po yun. Mararamdaman niyo po yung pagtotoo talagang tinanggap niyo ang Panginoon sa inyong puso. Na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nga po namatay si Jesus Christ sa Kalbaryo, sa krus. Kaya siya binigay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bugtong na anak. Binigay niya sa John 3:16, di ba? Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para wala tayong fear, no fear. And meron tayong mission sa mundong ito. Meron tayong work kung ano yung ginagawa natin. Dahil one mission is ang para sa Panginoon. Para tayo makaano sa mga ministry ng Panginoon. Para tayo mag-grow at ilapit natin ang ibang tao. Lalo na yung mga mahal natin sa Panginoon. Mga mahal natin sa buhay sa Panginoon. Kaya, yun po. Anyway, pray for me. Kapag. Hindi. Oh my dear. Hindi pa nga ako nakakapag-book eh. Kailangan ko muna mag-book. Pero sabi nga sa akin, magpa-general check-up daw muna ako bago ako magpa-book, bago ako magpa-vaccine. Kasi hindi ko pa alam eh. Actually, hindi ko alam kung may high blood ako, kung may problema ako sa puso. Kasi tagal ko na hindi nagpa-general check-up eh. Kaya kailangan alagaan natin sarili natin, di ba? Dapat lang. Lalo sa mga kababaihan, yung mammogram, yung pap smear, lalo lang sa mga domestic helper natin. Kasi, for my 30 years in Hong Kong, ang dami na. Ang dami po nating domestic helper o OFW, mga nagka-cancer. Yeah. Makilala ko nga after 30 years, saka 20 years, then saka na, nagpuan na may cancer. And isa na po yung ate ko dito. Yung ate ko, 25 years nagtrabaho dito. Nagulat na lang kami. Nagkaroon siya ng brain cancer stage 4, biglaan.